Welcome back sa Miss Layla Story. Ang ating kwento ngayon ay nagmula kay Samuel. Ngunit bago dyan, wag sanang kalimutan, pindutin ang subscribe at mag-like sa video. Salamat! Itago niyo na lamang ako sa pangalang Samuel Miss Layla, hindi ko tunay na pangalan. 38 taong gulang na ako sa ngayon at may asawa na. Ngunit ang ibabahagi kong kwento ay nangyari noong nag-aaral pa lamang ako ng college at involved dito ang tita ko. Papangalanan na lang natin siya na si Tita Sabrina, hindi niya tunay na pangalan. Nag-aaral pa lamang ako ng elementarya nang magpakasal sila Tita Sabrina at si Tito Jake. Bunsong kapatid pala ng papa ko si Tito Jake. Mag-childhood sweetheart sila, Tito Jake at Tita Sabrina, at maaga silang nagpakasal. Kakagraduate lang nila ng college noong nagpakasal sila. Hindi naman sa pagyayabang, Miss Layla, may pagkatisoy ang lahi namin dahil may lahing Kastila ang lolo ko. Hindi na nakapagtataka na makapag-asawa si Tito Jake ng sobrang gandang babae. Pagkatapos ng kasal nila, Tita Sabrina at Tito Jake, tumira muna sila sa aming bahay dahil nagpapagawa sila ng bahay nila sa syudad. Sa panahong iyon, nag-aaral pa lang ako ng elementary, sila mama at papa naman laging busy sa kanilang business at gabi na kapag dumadating sila sa bahay, sinasamantala kasi nila habang nasa bahay sila Tita Sabrina na mag-aalaga sa akin. Dahil doon napalapit ang loob ko kay Tita, siya ang nag-aasikaso sa akin at bukod doon malambing siya sa akin. Para nga akong sanggol kung ituring niya at si tito ko naman ang tagahatid sundo sa akin sa school. Hindi nagtagal natapos na rin ang bahay nila at lilipat na sila. Umiyak nga ako nung paalis na sila Miss Layla. Gusto kong sumama sa kanila, ngunit sabi ng mag-asawa wag daw akong mag-alala dahil pagtungtong ko daw ng high school, doon daw ako sa syudad mag-aral at doon daw ako sa bahay nila titira. Dahil meron daw akong kwarto doon na nakahanda para sa akin. Lumipas ang panahon, nakatapos na ako ng elementarya at kagaya nga ng sinabi nila, Tita Sabrina, doon nga ako tumira sa bahay nila. Malapit lang din kasi ang school sa kanila, sinusundo na lang ako ni Papa kapag hapon ng Friday at ihahatid niya ako ng maaga kapag Monday. Si Tita Sabrina pa rin ang nag-aayos sa mga gamit ko at nag-aalaga sa akin habang nakatira ako sa bahay nila dahil wala pa silang anak. Sa panahong iyon, Miss Layla, nasa barko na si Tito Jake at dalawa lang kami ni Tita Sabrina sa bahay nila at tuwing 6 na buwan lang kung magbakasyon si Tito. Sa pagdaan ng panahon, lumalaki na rin ako at kasabay noon ang aking pagbibinata, nag-umpisa na rin ako na humanga sa aking mga magagandang classmates. Ngunit ang hindi ko maipaliwanag ay ang pagbabago ng nararamdaman ko kay Tita Sabrina. Humahanga na rin ako sa kanya. Dahil siguro sa sobrang ganda niya hindi ko maiwasan ang humanga sa kanya. Nakadagdag pa doon ang pagsusuot niya ng mga kulang sa tela kapag nasa loob lang siya ng bahay. Mahilig kasi siya magsuot ng ganon. Siguro nga tiwala siya dahil dalawa lang naman kami sa bahay at bata pa rin kung ituring niya ako. Ngunit yun ang malaking pagkakamali ni Tita Sabrina, hindi niya naisip na nagbibinata na ako. Magsuot siya kung ano ang gusto niya at wala siyang pakialam kahit na nandoon ako. Kaya ayon, isa si Tita Sabrina ang naging pantasya ko sa tuwing nasa kwarto na ako. Alam niyo na siguro ang ibig kong sabihin, parte kasi iyon ng pagbibinata. Kapag naman nagbabakasyon si Tito Jake, palagi nila akong sinasama kung saan nila gusto mamasyal, lalo na pag wala akong pasok sa school. Minsan bonding na rin namin ni Tito Jake ang maglaro ng computer sa kwarto nila. Nasa loob lang kasi ng kwarto nila ni Tita ang computer nila. At palagi akong niyayaya ni Tito na maglaro kapag dumadating ako galing school. Mabilis dumaan ang panahon, nakagraduate na ako ng high school at sa syudad pa rin ako mag-aaral ng college. Sa panahong iyon, Miss Layla, malapit nang ipanganak ni Tita Sabrina ang panganay nila. Kumuha na rin sila noon ng kasambahay nila upang may makakasama kami sa bahay habang ipinagbubuntis ni Tita Sabrina ang baby nila hanggang sa nanganak na siya. Fast forward. Second year college na ako noon, malaki na rin ang anak nila at nakabakasyon si Tito Jake. Isang araw, biglang sumakit ang ulo ko habang nasa school ako at nagpaalam ako sa professor ko na kung pwede akong umuwi ng maaga at pinayagan naman akong umuwi. Malapit lang naman kasi ang bahay sa school namin ngunit nag-tricycle na lang ako dahil masama ang pakiramdam ko. Pagpasok ko sa bahay, agad akong nagtungo sa kwarto ko upang magpahinga. Habang papalapit ako sa kwarto ko ay mayroon akong narinig na ingay at nagmumula ito sa kwarto nila, Tita Sabrina at Tito Jake.
Lumapit ako doon at pinakinggan ko kung ano yon. Na-excite ako sa naririnig ko dahil ang ingay pala na yon ay nagmumula kay Tita Sabrina. Sa araw na yon, Miss Layla, mukhang maswerte ako dahil naiwan nila na nakaawang ang pintuan ng kanilang silid. Dahil na rin sa curiosity, dahan-dahan akong sumilip at laking gulat ko nang makita ko ang ginagawa nila. Hindi ako makagalaw sa kinatatayuan ko dahil first time akong makanood ng ganitong eksena. Dati kasi sa mga video lang ako nakakapanood ng ganito at ngayon ay nasa harapan ko na mismo. Kitang-kita ko ang hubog ng katawan ni Tita Sabrina dahil siya ang nasa ibab. Grabe! Ang galing pala ni Tita. Wika ko na lang sa sarili ko habang pinagmamasdan ko sila. Hindi pa rin ako makagalaw sa kinatatayuan ko, Miss Layla, hanggang sa narating na nila ang sukdulan. Saka lang din ako nahimasmasan at nagmadali akong pumasok sa kwarto ko. Maingat din akong hindi makalikha ng ingay dahil natakot din akong mahuli na nakatingin sa kanila. Pagpasok ko sa kwarto ko ay sariwa pa rin sa isipan ko ang nasaksihan ko. Walang kaalam-alam ang dalawa na nakita ko sila. Dahil sa nasaksihan ko kay Tita Sabrina na wala ang sakit ng ulo ko at nabuhay ang dugo ko, saka ako naglabas ng sama ng loob sa kwarto habang inaalala ko ang eksena ni Tita Sabrina at nakailang ulit ako. Dahil sa nangyaring iyon, hindi na nawala sa isipan ko si Tita Sabrina at mas lalong tumindi pa ang pagnanakaw kanya. Ang malupit pa nun, ay ganun pa rin palagi ang suot niya kapag nasa loob ng bahay. Pagkalipas ng mga ilang buwan, nakabalik na rin si Tito Jake noon sa barko. Isang araw, pagka-uwi ko galing sa school ng hapon, hindi ko nadatnan sila Tita Sabrina at ang anak niya. Yung kasambahay lang ang nadatnan ko na nagluluto ng merienda at sabi niya, lumabas daw sila tita upang mag-shopping. Pumasok na ako sa kwarto ko upang magbihis at nang matapos akong magmerienda, bumalik ako sa kwarto ko upang matulog ngunit hindi ako makatulog. Hanggang sa naisipan kong maglaro ng computer sa kwarto nila Tita Sabrina. Nakakapasok naman ako sa room nila dahil minsan naglalaro ako sa doon, lalo na kapag nandito si Tito Jake. Mahigit 1 oras na akong naglalaro hanggang sa nakaramdam ako ng antok. Humiga muna ako sa kama nila tita upang umidlip dahil tinamad na akong pumunta sa kwarto ko. Inisip ko na gisingin na lang ako ni Tita Sabrina kapag dumating na sila, ngunit hindi ko na malayan ay nakatulog na pala ako ng mahimbing. Hanggang sa nagising na lang ako nang naramdaman kong umuga ang kama, nakita ko si Tita Sabrina na umupo sa kama habang nagsusuklay ng buhok at bagong paligo lang ito. Pagtingin ko sa relo ko ay 9:00 na pala ng gabi at sobrang antok pa ako. Oh, gising ka na pala. Kumain ka na doon na una na kaming kumain, wika ni tita. Hindi na kita ginising kanina dahil ang sarap ng tulog mo, dagdag pa niya. Pupungas-pungas pa ang mga mata ko at halos hindi ko pa maimulat dahil sa antok. Busog pa po ako tita, nagmerienda kasi ako kanina. Sambit ko naman. Basta kumain ka na lang doon mamaya kapag gutom ka na, baka lalamig na yung ulam mo. Muling sambit niya at tumango naman ako. Babangon na sana ako para lilipat sa silid ko, ngunit talagang antok pa ako. Tita, pwede bang matulog muna ako dito? Inaantok pa kasi ako, mamaya na ako lilipat sa kwarto ko. Muling wika ko kay tita. Sige, matulog ka lang dyan. Sagot naman niya sabay abot niya ng kumot sa akin, lumalamig na rin kasi. Inabot ko naman ito at saka ako nagtaklob ng kumot. Ilang minuto na akong nakapikit, Miss Layla, ngunit parang nawala na ang antok ko. Pakiramdam ko ay nagising ang diwa ko. Hanggang sa humiga si Tita Sabrina sa kama, hindi pa naman siya matutulog dahil manunood pa ito sa kanyang cellphone. Amoy na amoy ko ang kanyang halimuyak at mas lalong nawala ang antok ko. Medyo may distansya naman kami dahil maluwag ang kama nila. At nasa magkabilang gilid kami ng kama nakapwesto. Similip ako sa kumot at nakita kong nakatalikod siya sa akin at nanlaki ang mga mata ko dahil sa kanyang suot na pantulog, tumitingkad ang kanyang kaputian dahil sa kanyang suot na kulang sa tela. Naalala ko tuloy nung nakita ko sila ni Tito, ganitong-ganito ang hubog niyang katawan at ngayon ay nasa tabi ko na. Hindi ako mapakali sa oras na iyon, Miss Layla. Biglang nag-init ang aking pakiramdam at nagwala si Judy. Kung ano-ano na ang pumapasok sa isip ko sa oras na iyon at mas lalong lumakas ang pagnanakit ko kay tita. Hanggang sa hindi ko namamalayan ay ginagawa ko na pala yung ginagawa ko sa kwarto ko sa tuwing nakakaramdam ako. Pero nagdahan-dahan lang ako, baka kasi mahalata ako ni tita
na ginagawa ko yun sa tabi niya habang nakatitig ako sa likuran niya. Ngunit hindi ko talaga nakontrol ang aking sarili, Miss Layla. Napapikit na lamang ako ng lab na ako. Pero laking gulat ko nang biglang hiliin ni tita ang kumot. Naramdaman pala ni tita nang napalakas ako at umuga ang aming hinihigaan. Ano yan ha? Naku, binata ka na talaga, dito mo pa talaga ginawa sa tabi ko yan ha? Natatawang wika ni tita. Hindi ako nakaimik, Miss Layla, para akong lamunin ng kahihiyan sa tagpong iyon. Ngunit napansin ko sa mga mata ni tita Sabrina ang pagkagulat nang makita niya ang Dahil hindi naman sa pagyayabang ay nabiyayaan din kasi ako ng kalakihan. Hindi pa rin ako makagalaw sa sandaling iyon dahil sa gulat ko kay tita hanggang sa kumuha siya ng tuwalya at siya na mismo ang nagpunas sa kalat ko at maging sa may paligid ng junior ko. Ikaw ha? Wag mo nang uulitin yan sa tabi ko ah. Natatawang wika niya habang pinupunasan niya ito. Opo, tita. Sorry. Nahihiyang sambit ko sa kanya. Ngunit pansin ko na nasasagi niya ito minsan ng kanyang kamay habang pinupunasan niya na para bang gusto niya itong hawakan at nang matapos na siya, ay bumalik din siya sa kanyang kinahihigaan at nagpatuloy sa kanyang panunood ng cellphone. Ako naman ay muling nagtaklob ng kumot. Natakot talaga ako nung una, Miss Layla, dahil sa pag-aakala kong magagalit sa akin si tita sa nangyari, ngunit napag-isip-isip ko na mabait pa rin talaga siya. Nanatiling matig pa rin si Junior ko. Sariwa pa rin kasi sa alaala ko ang pagkadikit sa kamay niya habang pinupunasan niya ito. Dahil doon ay lumakas ang loob ko at mas lalong tumindi ang pagnanasa ko kay tita habang nakatitig ako sa likuran niya. Hanggang sa hindi ko na talaga napigilan ang sarili ko at nagsabi ako ng, "Tita, pwede pong payakap?" Nilalamig kasi ako. Mahinang sambit ko sa kanya at lumingon siya sa akin. "Sige, basta wag kang malikot ha?" Sagot naman niya. Sobra akong nasiyahan sa narinig ko, agad akong lumapit sa kanya at yumakap sa kanyang likuran at nagdikit ang aming katawan. Amoy na amoy ko ang halimuyak niya na mas lalong nagpagalit kay Julie at dumikit din ito sa likuran niya. Alam kong nararamdaman niya ito ngunit hindi siya umimik at nagpatuloy lang siya sa panunood ng kanyang cellphone. Hanggang sa nawala na ako sa sarili ko at maya-maya pa ay patong ako sa kanya at hinalikan siya. "Hoy, anong ginagawa mo?" Wika niya ngunit hindi ko ito pinakinggan at nagpatuloy lang ako sa aking ginagawa. "Mali ito. Baka malaman ng tito mo." Muling sambit niya. Nung una ay mayroon pa siyang pagtanggi, ngunit kalaunan ay bumigay din siya. Ginawa namin ni tita ang hindi dapat nangyari. Ibinigay niya ang matagal ko nang inaasam. Dahil sa unang karanasan ko lang ito, halos walang kapaguran si Junior at nakarami kami sa buong magdamag. Mahigpit na pinagbilin ni Tita Sabrina na wag kong ipagsasabi ang nangyari dahil kung hindi ay mananagot kami parehas. Simula nun ay doon na ako natutulog sa kwarto nila at ako na ang nagpupuno sa pangangailangan ni Tita at gabi-gabi namin ginagawa iyon. Nahinto lamang yon, Miss Layla, nang makagraduate na ako ng college at nagkaroon na ako ng trabaho hanggang sa nakapag-asawa na rin ako. Hanggang ngayon ay nanatiling lihim pa rin ang nangyari sa amin ni Tita. Si Tito Jake naman ay nagretiro na mula sa pagbabarko at nagtayo na lang sila ni Tita ng negosyo. Masaya na ako ngayon sa piling ng aking asawa at nagkaroon na rin kami ng 2 anak. Kung ano man ang nagawa kong kasalanan noon ay pinagsisihan ko na ito. Ano ang masasabi niyo sa kwento ng aking buhay? Pwede po bang i-comment sa baba? Hanggang dito na lang muna ang aking kwento. Huwag sanang kalimutan na mag-subscribe sa ating channel at i-like ang video para sa susunod pang mga video na kagaya nito. Maraming salamat sa inyong pakikinig.